Siguro lahat naman tayo nakaranas na habang mahimbing tayong natutulog ay nagising tayo dahil naiihi tayo. Di ba nakakainis ang ganun? Dahil nakakatamad bumangon sa ganung oras. Pero alam nyo ba, ang pangyayaring ito ang nagligtas sa isang lalaki dahil lang sa pagpunta niya sa CR para umihi. Ito ang nagligtas sa kanya mula sa pagkalubog ng kanilang barko. At ang milagro dito, siya lang ang nabuhay sa kanilang lahat. Paano nangyari ito? Paano siya nakasurvive sa ilalim ng dagat sa loob ng 3 araw? Yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Kilalanin natin si Harrison O'Kenny, ang nag-iisang nakaligtas sa lumubog na barko sa Atlantic Ocean. Bago tayo mag-umpisa, ang Gulf of Guinea sa Atlantic Ocean ay mayaman sa langis. Kaya madaming offshore oil rig ang gumagawa ng drilling operations sa karagatan na ito. Pero noong May 26, 2013, may isang company at ito ang Chevron Corporation ang nagpadala ng 3 barko. Ang 3 barko na yon ay walang tigil sa pagdidrill kahit na malakas ang alon nung araw na yon. Ang pagkakamali nila, yung pangatlong barko ay pinuno nila ng oil ang mga tanker kahit alam nila na malakas ang alon nung mga panahon na yon. Nung kinagabihan ng araw na yon, bago sila matulog, linak nila ang mga kwarto nila. Linak din nila ang main door ng barko dahil laganap ang mga pirata sa karagatan na ito. Takot sila baka pasukin sila ng mga pirata. Alas 4:30 na madaling araw, habang mahimbing na natutulog silang lahat, si Harrison O'Kenny ay nagising dahil naihi na siya. Si Harrison O'Kenny ay isang cook sa barko na ito. Nung papasok na siya na CR, naramdaman niya parang kakaibang alon nung mga oras na yon. Pero hindi niya pinansin dahil antok na antok pa siya at ihing-ihi na talaga siya. Nung umihi na siya, 1 minuto lang ang lumipas, bigla may humampas na sunod-sunod na malalakas na alon sa barko nila. Para pang mahigante na sumusuntok sa barko nila. Napagulong siya sa loob ng CR nang nakababa pa ang shorts niya. Naalala niya na fully loaded ang oil ang barko nila. Kaya pag may humampas pa ulit na ganong kalakas na alon, ay tiyak tataob na ang barko nila. Nung aakmang tatayo na siya, humampas na naman ang malakas na alon. Dito na dahan-dahan tumaob ang barko nila. Dito na pumasok na mabilis ang tubig dahil nakataob na ang barko at dahan-dahan na lumulubog. Ang 10 niyang kasamahan ay nasa kanya-kanya mga kwarto. At dahil nakalakam ang kwarto, hindi agad nila nabuksan ang pinto dahil nari sa puwersa at pressure ng tubig na tumutulak sa mga pinto. Malakas niyang tinulak ang pinto ng CR para makalabas, pero hirap na hirap siya dahil sa pressure ng tubig na tumutulak dito. Dito niya nakita ang makasamahan niya na nagpapanik na lumalangoy palabas. Pero sa kasamaang palad, dahil sa laki ng tubig at lakas ng puwersa na pumasok sa barko ay natangay ang mga kasamahan niya. Takot na takot siya na nakita niya ang mga kasamahan niya na nalunod. Habang nakatingin siya, hindi niya namalayan na paparating na din ang malaking tubig. Wala siyang tigil sa pagbanggit ng, Panginoon ko, tulungan mo kami." Pinadpad siya ng tubig sa kabilang CR na may malaking air pocket dito. Ang air pocket, ito yung space sa isang lugar na naglalaman ng oxygen. Dali-dali niyang hinawakan ang nakabaliktad na wash basin, kaya ang ulo niya ay nakaangat sa tubig habang nakalubog naman sa tubig ang kalahating katawan niya. Lumipas ang ilang minuto, dito niya na naramdaman na ang barko nila ay tumama na sa pinakamalalim na parte ng dagat. Ang lalim ng dagat na ito ay 100 feet, kaya ang barko nila ay nakasteady na sa ilalim ng dagat na nakabaliktad. Noong lumubog na ang barko nila, sumunod agad ang follow-up rescue operation ng iba pang mga barko. Dumating din ng ibang helicopter para mag-check sa ibang parte ng dagat kung may buhay na naanod doon. Sumisid na din ang mga diving crew para hanapin ang lumubog na barko. Nung makita na nila ang barko, naghulog sila ng anchor para maging palatandaan nito na mga rescuer. Tumama ang anchor sa lumubog na barko. Narinig at naramdaman ito ni Harrison O'Kenny. Sumagot siya sa pamamagitan ng hampas sa dingding. Kaso hindi ito narinig ng mga rescue divers dahil hindi naman sila umabot sa kinalalagyan ng barko dahil hindi naman sila handa sa deep diving. Kaya medyo nasa ibabaw na parte lang sila ng dagat at sandaling minuto lang sila pwede dito. Patingin-tingin lang ang mga divers mula sa malayo. Chine-check nila kung may mga sign pa ng kahit isang survivor. Nung makasiguro na sila na wala na talagang survivor, ay umahon na din sila. Ang hindi nila alam, may isang survivor sa loob ng barko. Halos 1 araw na din si Harrison sa loob ng CR, kaya naisipan niyang lumangoy. Baka may makita siyang lagusan, kaya naglakas loob na siya na lumangoy. Medyo nahilo siya sa mga nakita niya dahil nakabaliktad ang barko at mga gamit. Habang lumalangoy siya, nakita niya mga lumulutang na katawan ng ibang kasamahan niya. Kaya medyo nalungkot at natakot siya, pero hindi siya nagpatalo sa lungkot at tuloy pa rin siya sa paglangoy hanggang sa napadpad siya sa engineer's office. Dito muna siya huminto at ang swerte niya dahil mas malaki
ang air pocket dito. Halos 4 feet ang air pocket dito. Kaya hindi na siya na problema sa oxygen. Kaso ang katawan niya ay matagal na nakababad sa tubig. Kaya linalamig na din siya. At medyo delikado ito dahil pwede ito maging sanhi ng hypothermia. Ano ba ang hypothermia? Ito ay ang kondisyon na ang katawan natin ay mabilis bumaba ang body temperature na pwede nating ikamatay. Habang nasa engineer's office siya, nakakita siya ng mga tools na pwede niya magamit dito. At dahil sa linalamig na rin siya, sa tagal na nakababad ang katawan niya sa tubig, kaya naisip niya kailangan niya makagawa ng tungtungan. Kaya ang ginawa niya ay binakbak niya ang ibang parte ng panel ng dingding. Sakto, nakakita din siya ng palutang-lutang na kama. Tapos ang ginawa niya ay pinagpatong-patong niya ang mga ito. Nang masigurado niya na hindi nalulubog ang tungtungan niya, dito na siya umahon sa tubig at tumungtong na siya dito. Dito na siya umupo ng matagal, kaya naiwasan niya ang hypothermia. Kaso gutom na siya at uhaw na uhaw. Kaya ang ginawa niya ay uminom siya ng tubig dagat para mapawi ang uhaw at gutom. Umiiyak din siya dahil naalala niya ang pamilya niya. Dito siya nagdasal ng mataimtim at nangako sa Diyos na kung maligtas siya dito, hindi na siya babalik sa dagat para magtrabaho sa barko kahit kailan. Ilang oras ang lumipas, paunti-unti na nababakbak ang balat ng dila niya dahil sa pag-inom niya ng tubig dagat. Naamoy din niya ang masangsang na amoy sa paligid niya. Ang hinala niya, ito ay ang mga naagnas na katawan na makasamahan niya. Sobrang tahimik ng paligid niya, kaya lahat ng malilit na tunog ay naririnig niya. Naririnig din niya ang pagpipesa ng mga isda sa mga katawan na makasamahan niya. Samantala, dumating na ang dive support vessel na kinuha ng company nila. Ito ay isang professional deep sea salvage company. Binayaran sila para i-retrieve ang mga katawan ng mga crew members nila. Sila ang mga professional deep sea divers. May mga sapat na experience sila at sopistikado ang mga kagamitan. Kaya kayang-kaya nila na sisirin ang 100 feet na lalim ng dagat. Ang team nila ay binubuo ng 6 na professional deep sea divers, mga deck crew at mga technical staff. Alam nila na hindi madali ang gagawin nilang retrieval operation dahil ang barko ay tumaob. Kaya ang lupa at putik ay nabulabog. Kaya naging sanhi ito ng pagkalabo ng tubig sa ilalim. Kaya alam nila na medyo mahirapan sila makakita sa ilalim. Ang ginawa nila, hinati nila sa 2 team ang 6 na divers. Tig-3 sila sa isang team. Ang dive team 1 ay sa kabilang parte ng barko pumunta. Ang dive team 2 naman ay binubuo nila Nico Van Heerden, Andre Erasmus at Daryl Oosthuizen at isang supervisor na nasa taas ng barko. Siya naman ay nakamonitor sa pamamagitan ng camera at microphone. Siya ang magsisilbing mata kung sakali may makita siyang kakaiba. Ang camera naman ay nasa ulo ni Nico. Ang dive team 2 ay natagalan sa pagbukas sa 2 bakal na pinto. Nang mabuksan na nila ito, medyo nagulat sila dahil sa dami ng lupa na bumungad sa kanila. Medyo nahirapan sila makakita dahil na rin madilim ang loob ng barko at ang mga gamit ay palutang-lutang katulad ng mga upuan at mga lamesa. Iniwasan nila ang mga palutang-lutang na mga furniture at dahan-dahan nila ginalugad ang barko. Nakarecover sila ng 4 na bangkay. Samantala, si Nico naman ay pumasok sa isang pinto papuntang main deck. May kaliitan ang pasukan na ito kaya medyo nahirapan din siya. Habang lumalangoy siya, may biglang humawak sa kanya. Medyo kinalabutan si Nico dahil akala niya may malaking isda lang na dumaan sa kanya. Kaya hindi niya pinansin ito at dumiretso na napaglangoy. Dahil nasa isip ng mga divers, lahat ng sakay ng barko ay patay na. Kaya hindi man lang sumagi sa isip ni Nico na ang humawak sa kanya ay isang buhay na tao. Kaya ang ginawa ni Harrison ay hinampas niya ng paulit-ulit ang dingding. Kaso hindi naman siya naririnig ng mga divers. Tapos habang hinahampas niya ang dingding, nakakita siya ulit ng pangalawang diver na lumalangoy. Sa sobrang bilis lumangoy ng diver, hindi niya naabutan ito para hawakan. Kaya parang nawawala na siya ng pag-asa. Samantala, ang supervisor nila Nico sa taas, chine-check niya ang mga video at nakita niya yung kamay na humawak kay Nico. Kaya sumigaw siya sa microphone, "May buhay pa! May buhay pa! Balikan niyo!" Kaya binalikan nila ang mga dinaanan nila at dito nila nakita si Harrison. Gulat na gulat sila dahil buhay si Harrison. Dahil sa ganitong lalim ng dagat, walang tao ang pwedeng mabuhay nang walang divers equipments. Kahit nga mga divers, ang pinakamalalim na pwede lang sa kanila ay 130 feet at hindi sila pwede magtagal sa 100 feet na more than 20 minutes. Samantala, nung makita nila si Harrison ay tamang-tama lang ang dating nila dahil ang air pocket sa tinutuluyan ni Harrison ay malapit na maubusan ng oxygen dahil 60 hours nang nasa ilalim ng dagat si Harrison. Kung hindi agad dumating ang mga divers, pwede siyang magkaroon ng carbon dioxide build-up sa katawan niya. Ang tawag sa kondisyon na ito ay hypercapnia. Ang epekto nito ay pagkahilo,
pagkasakit ng ulo, pagkawala ng malay, at ang pinakamatindi ay ang seizure. Saktong-sakto dahil nagumpisa na maranasan ni Harrison ang pagkahilo. Kaya binigyan agad siya ng oxygen ng mga divers. Tapos binuhusan siya ng mainit na tubig para tumaas ang temperature niya. Samantala, nakaredy na sa taas ang mga medical experts. Kaso may isa pang problema na kakaharapin si Harrison. At ito ang decompression sickness. Ano ang decompression sickness? Pag ang mga divers ay pupunta sa pinakamalalim na parte ng dagat, ang pressure ay nagbabago at ang nitrogen ay pumupunta sa mga tissues. Pag-aahon na sila, magbabago ulit ang pressure kaya ang nitrogen ay lalabas na sa tissue at pupunta sa dugo, which is fatal na pwede maging sanhi ng neurological problems o cardiac arrest dahil ang nitrogen ay hindi naman kailangan ng katawan. Kaya binigyan muna siya ng oxygen sa loob ng 20 minutes. Tapos sinuutan siya ng diving helmet at sumakay siya sa diving bell at dahan-dahan nilang inangat ito. Noong nasa barko na siya, akala niya 12 hours lang siya na nasa ilalim ng dagat. Ang hindi niya alam, 60 hours na pala siyang nasa ilalim ng dagat o mahigit na 2 araw. Tapos ang ginawa sa kanya, linagay siya sa decompression chamber sa loob ng 2 araw para maiwasan ang decompression sickness. Ang ibang divers naman sa ilalim ng dagat ay tuloy pa rin sa retrieval operation. Nakuha nila ang 10 bangkay na makasama niya. Dito na nila tinapos ang retrieval operation. Umayos na rin ang kalagayan ni Harrison at masigla na siya nakakain. Nakauwi na din siya sa bahay nila, kaso tuwing gabi nananaginip siya at sumisigaw. Akala niya kasi nasa ilalim pa rin siya ng dagat. Nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder. Tapos hindi siya pumunta sa burol ng mga katrabaho